Babalik po ang Tasty. Monique, sama po si Miss Rosh. Yes. Before the break, yung ating pong Noodles. ay pong inihaon. Inihaon. Ahin at saka ahon. Kaya inihaon. Okay. Sama. In short po, tinanggal na po ngayon po yung noodles po from the water. Okay. Ito na po siya ngayon. Yes. Yan. Pero Father Hans, parang kukulangan sa atin to Father Hans. Well, ang magagalit lang dyan si Miss Sharon. Oo, yung ating cameraman. Sorry po, ito Mukhang lang po talaga tayo yung lang hinanda ang ni bilang Miss ni Rosh. Ross, eh, no? Yeah. Sige, what's the next step Ano na? po ang ating next step? Okay, so isi-stir fry natin siya. Okay, So, kailangan muna. natin i-on yung... Yeah. Okay. Kamay mo, Stir baka... Yan. Yan. So, Tama na ba yung lakas ng Stir fry. apoy? Yan. Yan. Okay, ito. Sige. Kailangan natin ng oil. Oil. Sana oil. Sana oil, Father Hans. Ayun. Usually sa Chinese, ano bang, kasi makakabang buhay ng mga Chinese eh. Ano bang oil ang madalas ginagamit po ng mga ano? Or Kahit wala ano kayong lang. specific naman? Kahit anong oil lang. Ano, okay na si Miss Ross. Mga Ano ba? sagot talaga. Huwag na gawing komplikado ang buhay. Oo talaga. Basta gumagana po. Yun na yun. Ba't prito? Okay na yan. Anong oil pa? Oo. Totoo. Madaling kausap to si Miss Ross. Hindi naman talaga mahirap din maging successful sa buhay. Diba? Huwag ka lang maarte sa buhay. Magiging successful ka rin. Pero balik tayo doon sa Yes, story. bago tayo nag-break kanina. Hindi kagad kumlik. Kahit na meron ng ube, kakaiba, Hindi, ito nakakatawa. Ito mga kaibigan, pagtapos kumain, saka sinabing hindi pagiging patok to. matapos maubos, at libre, at walang bayad eh. And then, Hindi ma. continue the story. Oh, yan. So, ayun nga, dahil porsigido siya, kahit na hindi siya suportado ng mga friends based on the comments, eh, pinush pa rin niya. Pero ayun nga, sabi ko nga, hindi pa rin talaga, Sumuko. hindi lang sa hindi sumuko, hindi pa rin talaga nag-click. Oo. Kahit anong creative mo, Okay. pilit mo. Kasi, di ba, minsan mahirap naman talaga mag-introduce ng something, lalo na Yes. kung first time. Weird. Sabi mo kanina parang weird naman tong... Para mong sinabi ngayon, gusto ko gumawa ng hopya pizza. Parang, Oo diba? ba? Oo ano. baka pagtawanan ka lang. Mag-testimony nga tayo hopya pizza. Pagbalik ni naman. Rosh, gagawin niya yung dito. Ayun. So, yung hindi ko pa nabanggit na yung father ko is also a fire volunteer. So, nung bata pa siya, bibo kid na talaga siya. Community, maano siya sa mga tao talaga rin. Oo. Okay. So, isang beses, si Miss Cory Quirino from ABS-CBN City Life. Yes. Journalist. Pumunta sa Binondo, gusto niya mag-feature ng Chinese firefighter, Chinese temple, Chinese school, Chinese drugstore. Bilang bibo kid nga siya, sa Chinese firefighter, siya yung na-feature. Na-feature, oo. So, na-feature siya as a fire volunteer. Okay. And then, sinamahan na rin niya siya sa drugstore, sa temple. Kinonvince niya na Kaya siya nag-escort doon. Siya Tourist naging guide. guide. Oo. yung tourist guide. So after nun, sabi niya, Jerry, saan ka ba? Hindi, sabi niya muna, Ma'am, kain muna tayo. Kasi meron dun, sa kanto, meron Chonki. Dati hindi po namin sister company yun before. Pero dati, fire volunteer din yung may-ari. Sabi niya, Ma'am, kain tayo sa Chonki. Libre kita. Wow. Sabi ni Miss Cory Wow, Quirino, talaga namang- wag na kasi nagmamadali ako. Next time na lang, next time. Sabi niya daw talaga, buti na lang kasi wala akong pera. Ang lakas ang loob niya. At yung story Quirino pa ililibre niya. Story Quirino pa, oo. Pero ayun nga, sabi niya, Jerry, saan ka ba? Mabait ka naman, saan ka ba? Sabi niya, dyan po ako sa Ingbitin. Sa labas na Ingbitin, may aswata, hopya ube available here. Sabi niya, ano ba yung hopya ube? Sabi niya, gawa ko po yan. Ako po nag-invento niyan, hopya ube. Sabi niya, talaga? Sige, next time tulungan kita. Siyempre, ikaw naman, bilang nasabihan ka ng gano'n, feeling mo, Umasa. hindi naman, kumbaga, huwag ka mag-expect masyado. Igisa na natin. Sige, Medyo mainit start na yan. tayo ng gisa. Red Unahin natin onions. yung red Okay. onion. Red onion? Pwede natin siya, ipaano na lang natin siya. Hiwa-hiwalayin. Okay. Ayun. Si Miss Cory Quirino pala ang Oo, una nakadiscover rin. Oo, nakatikim. Nakatikim Pero hindi siya na. tumikim, di ba? Tumikim ba siya? Hindi. Sinabi lang niya na, Sinabi lang niya. Okay. Jay, mabait ka naman, next time tulungan ka ta. Oo, next time. Nangako. Oo, parang, pero ikaw naman, don't expect anything kasi syempre, yan? Sa dami ng taong namimit. Baka ano lang Di ba ito. sa dami ng PR, nakalimutan, PR, PR yes, lang. yes. Magmasabi lang. Oo. After 2 weeks daw, tumawag daw yung, I think, producer. Sabi, Jerry, napanood mo ba yung show na, nung na-feature siya as a fire volunteer? Sabi niya, hindi ma'am, Carrots. carrots.
Wala na nga akong, pagod na nga ako, wala na ako. Kasi 11 p.m. yata yung show. Program, Okay. oo. Yung program. Ito yung asado. Asado? Okay. Kunin ko ito, ma'am. Ay. Yan. Sabi niya, wala akong, hindi na ako Hindi ka nakapanood. Kasi nga, kumaga, Time. wala nang time, pagod na. That time, tulog na ako kasi bukas maaga ako ulit. Late na ang programa niyo masyado. Oo. Ito yung toge. Toge. Okay. Sabi niya, ganun ba? Pero balita ko, meron daw promise sa'yo si Miss Cory Quirino. Tutulungan ka raw Naalala, niya. ang pangako. Oo, naalala eh. Mm. Niya, May asado na. i-feature ka raw niya as a, hopya maker. As So, may a hopya- feature story siya, Oo gano'n. nga eh. Tapos Siya ang story. feature. Oo. So, totoo naman talaga na finiture nga siya. Dumating talaga. Ito na yung sauce natin. Ayan. Ilagay na natin. Ito yung, Ito asado yung, sauce, no? Mr. Ube noodle sauce. Kumaga all-in-one na siya. Ano na siya. Hindi pala kayo niya. Mr. Noodle Ube. sauce. Ito po yan, Diba? ha? Naamoy nyo na ano na siya. May, Wow. Grabe. Para ako nasa Binondo ngayon. Nagutom ka na? Nagutom ka na, Father Hans? Hala. Naku, Father Hans, kukulangin to. Hala. Paano Uy. to? luto tayo ulit naman. Punta na lang Tapos ako lagay sa- din ng konting Okay. water. Ay, ito. Ano kay Father Hans? Ang water natin. Ayan. Ayan, sige, ituloy natin Open yung pa yan. Ay. So, na-feature na si father mo. Oo, si na-feature siya as Jerry. Oo, na-feature siya as a hopya maker. Mm-mm. Hopya. Actually, nilagay na muna natin to. Okay, noodles na. Noodles. Yan. Hopya maker. Ito mo, imagine mo, no? Ayun. First na buong Binondo, sila talaga ang nakaisip Gumagawa doon. ng Ube talaga. Siya, Ano? ube. Kaya, Hindi, pero marami rin lasa. gumagawa ng hopya noon. Hopya, oo. Marami. Diba? Kasi hindi naman din kami yung first talaga na gumawa ng hopya. Isa pang Pero dahilan, siya ang bakit finisher. mahirap makipag-compete? Kasi marami yung gumagawa ng hopya doon eh. Right. So, ayun na nga. So, na-feature siya as a hopya maker. Oo. First time niya ma-feature as a hopya maker di ba? Ang ano talaga niya is, fire volunteer siya na feature before. So, ang tinanong daw niya, Miss Cory, paano ba yung, ano ba yung ano natin? Ito ba? Pwede siguro. Okay, sige po. Ano ang i-cover nung pag-feature sa kanya? Sabi niya, Anong ano ba yung, story? Ano ba yung plot? ano ba yung, ano natin? Okay na. Lumalabas Shake, yun. shake ko siya. Sige. Oo. Yan. Sabi, Kung ano, oo. ano lang, basta dyan ka lang, Jerry. Pagbalik, Pag- tayo ka lang dyan, tayo ka lang. Props ka lang, props. Ano ba ito si Miss Cory? Oh. Kaya ka lang, Okay. parang basta be yourself lang, ganyan. Okay. So, Tambay ta. so sinabi lang niya, ganito daw, ganyan. Sabi niya, Kwentuhan lang. kwentuhan natin. Kwento ko yan. lang, ganyan lang ako ito. Ito ang kopyang Monggo. Ah. Pagbalik ko, may bago na ako. Tapos, di commercial break. Ito ang kopyang ube. Sarap ah. Jerry, saan ba ito makikita? Sabi lang niya, sa 6 to 8 ang Pin Street sa tapat ng Binondo Church. Doon lang siya. Oh, sa 6 to Grabe. 8 ang Pin Street, Binondo, Manila, katapat ng Binondo Church. Tapos, ayun na. Pumatok Mara- na. Na-promote, nag-airtime lang yung produkto Wow. at saka yung address. Yes. It's not Tapos, just, ilagay na natin yung yung onions. Yan, spring onions. Tapos no, doon talaga nag-start Pupunta na yung mga tao. Pupunta Tapos, na yung mga syempre, activities. dati naman kapag na-feature ka sa TV, big deal yan, di ba? Oo. Hindi siya, kumbaga, ngayon kasi marami na social media marami and all. ng ways. Pero dati kapag TV ka na-feature, ibang usapan Ibang yan, level di ba? yan. Ibang So, level. syempre, ang daming pumupunta, susubukan na Oo. talaga. Curious na. Oo. So, hanggang yun talaga, yun talaga yung nagpa-kilala sa NBT. NBT. Ube. Oo. sa Hopya Ube. And that's why, yung question mo kanina, bakit Bakit violet? Dahil yun yung unti-unting na-recover niya yung Ano ko? Yung losses. losses. oo. And then, ang pangako niya before dati, kasi nga fire volunteer siya, di ba? Yeah. Sabi niya, gusto ko pag Masenso na. umasenso na ako, ang gusto ko unang bumili is fire truck. Wow. Wow. Nakakakilabot. Pero hindi naman niya agad nabili yung fire truck kasi kailangan niya bumili ng delivery truck. Siyempre, para mas makabilis siya. Oo. Pero, oo. ngayon, we're operating, we've donated more than 10 fire trucks. Wow! Saludo kami, Sir Jerry. Grabe naman. Saka, So, Kaya totoo pala kita naman. ng violet na fire truck. Oo. NBT. Oo. Diba? Ang maandar galing. yung ube, maandar yung ube. Pero ibig sabihin ba, nung naging successful na ba, nung nagsisimula na, nagvo-volunteer pa rin siya as fire? Yes. Oh, diba? So until now, hindi na siya sumusugod Sumasama sa ano. pero we still Support operate yung pa Binondo rin. Paco Fire Volunteer Oo. Brigade. So kami nagsusupport nung kunwari every time may sunog, Yeah. after ng sunog, kakain sila sa Chonky, Oh, ganyan. wow. And yung mga maintenance ng fire trucks, we also
parang finance Finance, oo. we have one restaurant, yung Cafe Mezzanine. Yung all the profits there are being donated to the fire volunteers. Grabe. Kumbaga yun yung advocacy. Kasi it's our way of paying it forward din. Kasi kung isipin nyo, kung yung kwento ko kanina, diba, if di siya na-feature ever as a fire volunteer, Yes. if you rewind mo yung story, hindi siya ma-feature ever as a kopya maker. Galing. Mabuhay ang mga fire volunteers Diba? din. So Mabuhay parang kayo. it's a way of paying it forward lang din. Kaya siguro alam niyo no, bakit po dyan sa Ong Pinos Binondo, marami po mga fire truck. Yes. Dahil po And doon. makikita mo sa pagunahan ng Ongpin, makikita mo yung violet na fire truck. Yun Yes. Kasi yun sasabi ng katas ng Hopia Ube. NB10 truck yun. Oo. Pero alam mo, nakakatuwa kanina kasi nung pinakilala ng father niya yung kung saan matatagpuan, kasama doon yung sa harap ng Binondo Church. Yan. Yes. Tsaka Father Hans, actually po, kaya Okay po naman naging guest po ito si Rosh, no? Dahil po, kaibigan po sila, noon pong parish priest po doon, nung rector po doon sa Beyond the Church, no? Si Monsignor Yes. Bong Lo. Hi, Monsignor Bong. And I am sure kayo ay may mga chances din na supporting the church din. Oo. Yes, as much as possible naman pag may mga activities yung church, Salamat. kung ano yung kaya namin na ibigay, di ba? Grabe. Minsan meron din sila yung kunwari, may feeding, Yeah. ganyan. Oo. So, supported tayo doon. Ang galing. May restaurant pa naman, tsaka may At masarap na least, kopya. Father Roy, Oo. nasagot na yung mahabang katanungan. Oo nga, Ang haba oo ng kwento pala. Sabi ko sa'yo! Kaya yung violet. Pero tanong ko po, Alam mo na, ubusin 3 segments. anong araw ba yung feeding ninyo? Baka makadala. Baka makadala. Grabe ka na, Father Roy. Makadala ba ako dun sa kopya? Pero bago tayo mag-break, Father Roy, Diyos ko, para ako nasa Hong Kong na talaga. Ay, nako, kaya nga Hong Kong na Hong Kong. Konting-konti Yan. na, matitikman na po natin itong ating Hong Kong asado stir-fried noodles. Akala mo alam ko Magbabalik na ang eh. testimony kasi kaunti lang ito, so Pag-uunahan kami ni Father Hans. Sharon, pasensya na, Miss. Mga Nandun kayo sa cameramen, Golden ito na po talaga ang Buddha. na-prepare ni Miss Rosh. Yeah. Magbabalik ang testimony. Break muna tayo. Ni hao. Ang galing mo mag-Chinese, Father Hans. Ano pa? Ni hao. Ang dami? Ni hao, siomai. Siopa. Mami. Mami. Oh, tinuro yun ng may-ari, Now, tayo po ay nagbabalik, kasama pa rin si Miss Rosh. Of course, ng NB10 at ang ating nilulutong Hong Kong asado stir-fried noodles. Yan. Ang Kompleto galing mo, Father Hans. Ni hao. Siomai, Thank you, Mami. Miss Rosh. Ayan, habang hinihintay natin. How long po pala ang pagpa-boil? 7 to 8 minutes. 7 to 8 minutes. Actually, as long as na lumambot na siya, okay naman eh. Hanggang di pa siya lumiliyab na yung noodles, diba? Hindi, yun lang. Pero gusto ko talagang curious ako dun sa tanong ko kanina po na bakit naging una, ano yung NB10 po ba? Oo. Ano po yung family name or May ibig sabihin siya sa Chinese? Okay, Ano po so ang Eng Bitin are 3 words. Eng is forever, B is beauty, Tin is precious. So forever, beautiful, and precious. Wow, NBT. galing? Yung pala yun. Kung hindi namin siya ginis, hindi nyo malalaman. Oo, salamat kayo sa amin. Yes. Ang galing! Ang galing. Sino po Forever, ang nag-coin nung pretty, nung pangalan? Actually, yung Eng Bitin kasi is 112 years old na company. So nagsimula yan sa great-grandfather namin. So which means pang third, pang fourth na Fourth kayong gen. generation. Grabe, Fourth fourth gen. generation. So yung great-grandfather namin, galing siya ng China. So pumunta siya dito looking for greener pastures kasi at that time mayroong famine. Yes. So pagdating niya dito, nagtrabaho siya sa isang bakery. Yung panaderia, ganyan. Oo. Nagtrabaho siya just for accommodation para lang may matirahan. Kasi nagsimula from nothing. From nothing. Galing sila Oo. barko, pumunta dito, walang anything. Siyempre, may mga nauna ng immigrants. Doon siya nakitira. Tapos after a while, nakapundar siya, nakagawa siya ng sarili niyang panaderia, which is yung Eng Bitin. Pero yung panaderia before is typical na Chinese bakery, naglalako ng hopya, ganyan. Hindi yung hopya na alam natin ngayon nakapak na. Yes. Okay. Ayun, so normal bakery lang siya, parang neighborhood panaderia. And then, come second generation, hindi masyado walang hilig sa business yung grandfather ko. Lolo ninyo. Yung grandfather ko. Okay. Yung anak niya. Oo. So, nung namatay yung great-grandfather namin, hindi marunong sa business yung grandfather. Okay, so, nangyari, nagkaroon ng business problem yung company, almost to the point of bankruptcy. Okay. So, yung dad ko,
third gen. Medyo shortcut yung kwento ko. Ay, Pero yung dad ko, third generation, siya yung panganay. So, kinailangan niya mag-step up. Yeah. So, nung nag-step up siya, ano pa siya nandito college. Nag-aaral pa siya, kinailangan niya mag-step up. So, kasi, again, 7 checks a day ang nagbe-bounce Oh. during that time. Talagang, hindi lang Nagulabot na siya- yung business. Oh. Kaya hindi lang siya May nag-start problem at talaga. zero, nag-start siya at negative. Oo. Totoo yun. Oo. Oo. So, kung everyday pupunta siya ng bangko, tatanungin niya, ano bang magpapasok ngayon? Ano bang mag-clear today para mapunan niya ng ano? Oo. Tapos siya na rin nag-market, siya na rin nagbe-bake, Oo. siya nagbebenta. Pero pa yung accounting finances mo, Oo. ibabalance mo pa yung mga magkano yung pera, magkano yung Oh, hindi, babayaran. yung dati naman, basta kung ilan puputok yun, yung ngayon ko. Ganun lang. Kasi ganun, wala Oo. ganun Hindi siya complicated, no? Oo. Okay. So, hanggang, totoo yun, mahirap talaga kasi mag-isa lang siya, sabi nga niya, during hardest times, doon mo malalaman sino talaga yung real friends mo, sino yung, Oo. even relatives, mawawala yung mga, Yeah. di ba, natatakot na baka utangan mo ng pera, Yeah. di ba? Pero, lagi yung sinasabi ngayon, family first, and, kumbaga, doon mo malalaman kung sino talaga yung magiging andyan sa'yo kapag naghihirap During ka. the most difficult Yeah. moments. Oo. Yes. Yeah. So, ayun. So, hindi nga mabenta kahit andun siya. Pero yung tatay ko kasi very innovative, very Yeah. persistent. So, gusto niya gumawa ng something new. Gusto niya maiba. Ganun siya. Until now, ganun pa rin siya. Gusto niya maiba lagi. So, ang unang ginawa niya, yung hopya, gumamit siya ng corn oil. Kasi dati lagi lard. So, gamit niya yung corn oil para maiba. Pwede sa mga vegetarian. At the Yes. same time, mas malambot daw. Innovative, Oo. Pangalawa, kumakain ka ng hopya. Pag kumakain ka ng hopya, syempre, ang hopya, palaman, tsaka balat. Oo, right? yes. So, sa tingin niyo, Father, sa palaman tsaka balat, anong mas mura? Balat. Balat. Balat ba? Pero, ano mas masarap? Palaman. Yan pala man. Palaman, Oo, yung tama, may diba? lasa eh. Oo, Right, yung may oo. lasa. Tama yung sagot ko. Buti na lang. Munti ka hindi makatikim ng Ito yung price. munti ka- Ito yung price. Kasi parang siopaw lang yan eh, di ba? Yung siopaw palaman, Oo, mas mahal. oo. So, ngayon, yung mga ibang mga gumagawa ng hopya, para makatipid, anong gagawin mo? Kakapalan mo yung balat, konti yung palaman. Yeah. Siya bilang gusto niya maiba, gusto niya mag-stand out, Ayun. Mas malaki yung kinapalan niya yung Ang tawag doon? palaman. Tapos manipis lang yung balat. Oo. Mag-risk, no? Talaga. Oo. Pero ayun, wala naman, hindi naman nag-effect. Mas magastos yun. Magastos lang, Mas pero- wala nang effect. Ganun ba? Oo. Subok lang. Hindi, kasi syempre, bilang, Yeah. diba? Bilang, businessman, gusto din niya na baka kulang ng water. Water. Sige Oh, ba, sige, water sige. pa. Hindi ko kuha lang tayo water joke, pero water sige. pa. Parang gusto niya na maiba. Yes. Tapos, Pero hindi nga naman nag-effect kahit na iba siya. Right? So, ang nangyari, wala, ganun pa rin. Nagsisikap pa rin siya pag may Pero hindi siya nag-stop doon. oo. Marami siyang mga marketing, Yeah. ganyan. Pero totoo lang, ito amin natin, without, kumbaga, And then, okay, sige Oo. lang. Sige lang. kapag let's say, medyo, nandun ka sa negative. Yes. Medyo, Kahit anong gawin mo minsan, medyo ang hirap umangat eh, 'di ba? So kahit anong may pilit mo, oo. Oo, sige. Kahit anong pilit mo minsan, kahit anong effort, no? Nag-effort. 'di ba? So, ayun, ganun pa rin, ang dami niyang ginagawang effort pero hindi masyado, kumaga marginal yung effect, Oo. 'di ba? Very minimal. Very minimal. Sa MBA. Wow, ang yabang. Andiyan lang yung kaklase mo. Nagyayabang ka. Kailangan magpakita ng yes ako eh. Oo. Ayun. Pero mahirap yun ha, kasi Oo. it can be discouraging din. Tsaka alam mo yung gusto mo ng, you're doing your best, yung effort mo, yung oras mo, even yung pera, tapos ayaw pa rin, walang effect, parang nakakapanghina ng loob. Oo, Right. so, Yun nga, nung time na yon siya na lahat yung gumagawa, siya na pumupunta ng market, pupunta siya doon, pagbalik niya, pagod na pagod siya. So every afternoon, meron siyang routine. Pumupunta siya doon sa supermarket near us. Ang tawag pa natin, doon, Ongpin Supermarket. Ongpin. Andiyan pa ba siya? Wala na ngayon yung Ongpin. Ibang pangalan na, pero Ping Ong. supermarket pa rin siya ngayon. dati ng water. Ito, Big? Okay na? Any water? More Siguro water baka siya. Sige, Just to okay be sure lang. Baka Baka umapoy. mag-left yung Oo. stir fried. Baka umapoy. Tumagin yung fire volunteer. Oo, buti na lang may fire volunteer. Oh, sige, sige. Pero almost, ano naman na. Yeah.
Nakailang minutes ba tayo? Yan. Okay na. Ready na siya. Ready na siya. Na yun muna yung nagpunta, yung strategy, nagpupunta sa Ongpin. Yes. Pumunta Oo, siya ng open dati. supermarket. Sa supermarket. Pero, okay, bilang MBA, anong... No! Ayan! Nakakahiya ako nito, mauwi ah. po muna Hindi ako. ko alam, eh. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko alam yan. Pero, sige. Bilang MBA, pupunta ka sa supermarket araw-araw, anong ginagawa mo? Bili ako ng ano. Mamalengke ako. Mamimili. Makipagtawaran. Hindi pa. Pero hindi ka bumibili. Nagtatanong-tanong muna kung kukumpara ko muna kung magkano yun eh. Hindi ko alam sagot. Ano, nag-research ba Yes. ganyan? Yun yung, parang Kung ganyan saan yung ang magandang Yeah. Tama. bilis, ang lugar. Yan. Oo, pero siya hindi siya bumibili. Hindi rin siya nag-research. Ang ginagawa lang daw niya doon, nagpapalamig. Uy, ginagawa ngayon yan. nung Sa iba. mall? Sa mall? Oo, Oo, diba? pag Okay. ano. So, Tapos, nagpapalamig lang siya. pero bakit? Of all the places eh, aircon. Kasi yun yung may aircon eh. Dati Oo. wala naman aircon. Tapos galing nga siya nagbe-bake. Siyempre pag nagbe-bake ka, pagod. mainit. Init, oo. Diba? So pupunta siya doon para magpalamig. So pupunta siya doon. Dahil sa araw-araw na pagpunta niya doon at araw-araw wala rin siyang binibili, napag-suspect siya na siyang shoplift. Grabe! So totoong, Judgmental kayo. so totoo talaga na ang dati, ang tawag, isa sa mga tawag sa kanya, or known siya as shoplifter. Oo, kasi nga, ando sa lugar, wala nang Yes. bibili. Oo. So ayun na nga, dahil everyday siya nandun, kilala niya na rin lahat ng Ayun. mga staff doon. Kilala niya pati yung guard. So Oo. one day, pumunta siya doon, pagod siya. Pumunta siya doon, may civilian guard, sinusundan siya. Pero alam niya, kasi kilala nga kita, kahit naka-civilian ka, araw-araw ka dito, kilala rin kita. Pero alam niya na kaya siya sinusundan kasi suspect na siya. Hinihiludahan na siya. Hinihiludahan siya. Oo. Pero masama loob mo kasi ikaw bilang wala ka naman talaga Oo. ginagawa. Tapos merong sumusunod sa'yo, Oo. alam na because yung pinagdududahan ka. Basta sa ano nga eh, mga tindahan, pag may guard, pabili ka ng 10 nito, 5 nito, para kala mo, wala akong pera. May ganun, maka-offend ka pag gano'n. Correct, right. So, ayun, pumunta siya doon. So, syempre, saan lang, sabi ko, nagpapalamig siya, diba? Oo. Sa loob ng supermarket, saan yung pinakamalamig na Lugar. lugar? Tapat ng aircon. Hindi, sabi, mga karne. Mga karne. Oo. Eh, tama. Oo. Oh, Isda. kasi yung supermarket na yun, wala pang karne. Kasi dati, di ba, uso yun? Oo. Pero yung supermarket na yun, may Isda. frozen section. Yan, Ice cream. Ice cream. Yan. So, lagi siya pumunta doon. Tapos, nakasunod pa rin yung guardia. Civilian guard. Sabi niya doon sa babae, Miss, ano bang bestseller na ice cream Na ice niyo? cream. Sabi sa kanya, Sir, ube po. Ube. Sabi niya, nagkaroon siya ng Idea. light bulb moment. Oo, na. Sabi niya, totoo sinasabi niya sa amin, kinausap daw siya ni bro. Wow! Si Jesus! Oo. Oo. Sabi niya, gawa ka ng hopyang ube. Hopyang ube. Kasi nung time na yan, by the way, ang hopya lang natin monggo, Yes, baboy, yan hapon. lagi. Oo. Yan lang dati. hopyang hapon. Oo. Ano ang difference okay. Hopyang Hapon is parang red beans, iba yung crust niya. Okay. Hopyang hapon. Oo. So, So, ginawa niya, nung araw na yun, bumili talaga siya. Ng ube. Ice Oo, cream? ng Ng ube. Hindi ice cream ube. Ube halaya. Ah, okay. Ube jam, ube jam. Okay, okay. Yes. So, umuwi siya, gumawa siya ng hopya. Na inang Hopya palaman. ube, yun ang oo. palaman. By the way, again, wala pang, nung time na yon napaka-weird na sabihin na gumagawa ako ng hopya hopyang ube. ube. Oo, kasi hindi sanay ang Oo. mga tao nun. Right? Oo. So, gumawa siya ng hopya ube, pinatikim niya sa handful of friends niya. Sinabi niya, Kamusta? Masarap ba? Sabi niya, lahat masarap. Bakit masarap? Libre daw kasi. Hindi dahil sa ube, hindi sa kakaiba. Libre daw kasi. Nakakabutin yung kakaibigan. Pag libre talaga, sobrang sarap pag libre Pero dun, talaga. dun talaga. Yes. And then sabi nga niya, sa tingin mo ba hindi pa ito nagkiklik. Hindi pa rin? Pinatikim lang niya. Libre nga eh. Libre, kaya masarap. Sige. Oo. Oo. So sinabi niya, masarap ba? Ayun nga, masarap daw. Yung sa tingin mo ba magkiklik? Sabi niya, hindi. Lahat na yan sabi niya, hindi. Bakit paano magkiklik ang hopya, monggo, baboy? Yeah, Hapon. Bakit ka gumagawa ng weirdo, hopya, Oo, ube? So, sabi ko kanina, makulit yung tatay ko, di ba? So, Pero persistent innovative, siya. oo. Innovative. in a way. So, ginawa niya, pinush pa rin niya. Kahit ano sabihin mo, Oo. bebenta ka pa rin to. So, edi, binenta niya. Pero totoo naman, hindi rin nag-click talaga. Grabe, no? Totoo naman yun eh, di ba? Ang dami nating ginagawa na hindi naman lahat. Not Hindi necessary. kagad. oo. Hindi kagad.
Right? diba? Kahit na creative Pero ka pa. bago natin ipagpatuloy na magkiklik na, magbe-break muna tayo sandali, no? Sa pagbabalik, magkiklik na yon. Yeah. Transfer na natin. At ito- Yan, okay. Habang po nag-break po, we're going to transfer muna po yung ating pong Okay na, noodles. noodles. Yan. Mag-break muna tayo, Father Hans. Alright, sige lang. Sige Break po. muna ang testimony. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villiers. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsasama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 12! 12! Ni hao! Wow! Magandang araw po sa inyong lahat, ating mga friends pong Filipino-Chinese. Sana kayo naroon sa buong Yon. bahagi ng Earth. At ng ating bansa, of course, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa mga programa ng TV Maria, especially ng Testimony ni Hao. Ni hao. And of course, like, follow, subscribe. I-share po ninyo ang mga contents po ng TV Maria at TV Maria Feels. Alam mo, Father Roy, kasi meron din tayong mga friends from Singapore, of course, Ay, sa aking mga syempre. kaibigan, sa Middle East, sa America, sa Australia. Maraming salamat po talaga sa inyong pagtangkilik sa Testimony. Of course, kami po ay yung aming pong grupo no, nag-pilgrimage ni Father Hans Wow! sa France. Bonjour! Wow! Bonjour! Kakakaniho. Buenos dias po, amigos. Yan. United Nation pa lang. No, syempre, lahat po ng bansa, no? And how can they still follow us, Father Roy? Of course, yun nga, nabagit ko na Father Hans. So, yun lang po. Facebook po and YouTube and even po sa Instagram, ang ating pong at TV Maria Feels. And don't forget, every Sunday, we are live po tuloy. Yes, totoo naman po, no? Every Sunday po, tayo po niya sa Aliw 23. Alas Channel 9 po 23. hanggang alas 12 po yung ating pong misa. Oo. And then yung ating pong trip ni Dre, Lakbites, and even po ang Testimony. Testimony. Alam mo, nakakatuwa, Father Roy, kasi yung mga pagkain na niluluto natin dito, minsan, yung mga paboritong pagkain. Of course, ng kailangan. Mga, ng mga kapatid natin, kababayan natin. Mga niluto. Pero ngayon, Father Hans, Ay, paborito rin ito. of course. At sikat na sikat ito. Aha. Pero hindi ko alam, yung tindahan nila, kilalang kilala. Oo. Saka lalo na Pasalubong yung to. dalawang produkto nila talaga, Father. Pag sinabing hopya, alam mo na. alam mo na. Alam mo na. Kaya sino ba ang ating guest ngayon, Father Hans? Alam mo na. Sino ba alam? So, Father Roy, eto na pakilala natin. Pero hindi ko alam kung yung bang produkto yun ang kanyang gagawin. Parang mukhang hindi. Sa mga, Nariyan, no? Kita-kita sa camera, oh. Hindi, sa mga nakikita kong ingredients, mukhang hindi yun ang kanyang gagawin. Oo eh. nga. Ano ba to? Anyway, alamin natin, Father Roy. So, Father Roy, let us welcome ang bagong kaibigan, bisita ng kusina ng Testimony. Let us welcome Miss Ross Chua! Hi, Ross! Hello! Wow! Father Hi, Hans! good day. Hello, Miss Magandang Ross. araw. Magandang Parang araw. umitim na naman ako, Father Kaya nga Hans. lumalapit. Hoy, dumikit. Ibig sabihin ay medyo malayo. Malapit-lapit. Kasi parang nawala ka bigla ng saglit. Sandali. Nawala ka bigla. Gutom na ilaw. Buksan natin ang ating bintana. Kailangan yata ng liwanag. Direct lights, please. Kailangan ko ng lights. Medyo maputi po yung aking katabi dito. Hello, Miss Ayan. Ross. Hello. Thank you po sa pagbisita niyo sa aming kusina. Salamat sa pag-imbita. Wow. Pero we are honored, no? Alam niyo naman po, siguro po, hindi kailan sa inyo, no? Sa atin po, sa pupunta ng Binondo, Oo. ang pong Engbitan po ay isa po sa mga favorite pong puntahan. As Ayan. from Thank the you. family nung owner ng Engbitin. Wow! Grabe. Kami ay dinalaw bigla ng mga... Oo. Pero bago natin pag-usapan yung kanilang Yes. business, Kwento. family, at ginagawa, ano muna ang inyong ihahain na mukhang malayo sa hopya ang parang dito ingredients? hopya, Mukhang hindi yata pang hopya ang ingredients. Ano pong ating food for Yes, today? ang gagawin natin today is Hong Kong asado stir-fried noodles. Hong Kong. Ah, Sa mga asado- friends from Hong Kong! Uy! Asado fried noodles. Yeah. Wow. Stir-fried. Stir-fried. Isa yan sa mga pag sa menu, no? Stir fried. Ngayon, you would know paano po ginagawa ang Gisa-gisa lang. Parang napakahirap. Gisa-gisa lang. Ano pa mga ingredients Yes. natin for the Okay, so ang kailangan natin stir-fried? is noodles. This is dried noodles. Dried Tapos noodles. meron tayong, of course, yung pinakasahog natin, yung asado. Asado? Pero if wala ka namang asado, okay lang kahit ibang Meat. portions. Meat. Kung gusto mo beef, whatever. Basta sahog. Oo. Tapos meron tayong toge, yung red onions, carrots, yung syempre may konting oil, Oil. tapos may spring onions,
And ito yung, noodle sauce natin. Kumbaga, Noodle seasoned na to. sauce. Parang Season gusto ko nang umupo at kumain. Pakihandangan talaga yung aking pong Ano yan? chopsticks. Mamaya pa, Kuya Roy. Chopsticks. Mamaya pa, Kuya Roy. Wow. Yan, sige, Pero sige. Ito ay, paano natutunan mo, tinuro sa'yo, or paborito niyo po na, bakit ito ang iyong piniling? Actually, isa to sa best-selling item natin sa The Great Buddha Cafe. Oh, yan. The Great Buddha Cafe. Kasi po, no, if you are aware po, no, bukod po dun sa tindahan po mismo ng Hopia, Ito, ng may NB10. restaurant po ito na nakadugtong dun sa Yes, sa store. second floor ng NBT na flagship store. Di ulit, Meron tayo. saan ba matatagpuan ng NB10 na tayo yung restaurant? Okay. Dito natin. Ayan, so ang NBT po, ang flagship store natin is located at 628 Ongpin Street, Binondo, Manila. Okay. Yes. At ito po ay katabi ng yung Minor simbahan po Basilica ng of St. Lorenzo St. Lorenzo Ruiz. Ruiz. Actually, katapat. Katapat. Neighbor po sila, neighbor. Yun. Pagkatay po yung fire truck na kulay violet, katapat po ng banda. Andun po yung Correct. NB10 at sa tabi po ng kabila, ang simbahan. Ang malaking tanong talaga dyan, mahalaga. Kaninong favorite ang violet talaga? Kulay violet. Bakit violet ang inyong Uwe. nabili talaga? Mamaya pa na lahat. I'm Medyo excited eh. mahabang story. Ah, yun. mahabang So, story. kailangan- Medyo simulan mo. Yeah! So ano po natin ginagawa? Ang first step to prepare po yung ating pong stir-fried noodles. Okay, Yes. so pinaka-first step is lutuin muna natin yung noodles. Sige. Kasi ano pa siya, dried pa siya. Okay. So kailangan lang natin ng water, pakuluan natin, and then lagay natin si noodles. Okay. Noodles, yan. Kailangan Water. i-bless ni Father Hans ang Yes. apoy na yan eh. Naku, gano'n Kasi, ba karaming tubig ang kailangan natin? Enough lang Kaya- para Oo, ma-cover natin. masyado marami. Buksan ko ba muna ang kalan o tubig muna? Pwede. Ako, tubig muna. Tubig muna. Baka masunog yung ano, baka sobrang lakas ng apoy. grabe. Sabihin niya po Pero kung ikaw talaga, okay. Rosh, ay nagluluto talaga ikaw. Sa bahay, dati, pag sa, ano lang, sa pamilya, ganyan. Pero sa business, usually po yung brother ko na nag-handle grabe. ng R&D, siya talaga yung gumagawa ng mga Grabe. Buksan ko muna, Rosh. Layo ka ng konti, Oo, Rosh. oo. Oh, yan na. Ayaw na. Bless mo Naubos kasi, na Greek kami pray na. Father Hans para Ay, bumukas hindi yan. ko eh. na-pray pala. Oo nga pala. Pero Rosh, sa business, ano naman ang, siyempre, ilan kayo magkakapatid ba? Tatlo po kami. Tatlo. Sa business, ano ang iyong Parang role? One thing's for sure, hindi siya yung taga-kain. Napakaslim kasi ni Rosh eh. Oo, oo. Napakaslim Okay, ni taga Rosh. Hindi, actually, hindi nila ako tinitirahan. Oh, kaya pala nag-slim. Kaya pala. Pero yun, seriously, ang job title ko talaga is finance manager. Ah. So, alam mo na, bilang tayo ang babae, only girl po kasi ako. So, Ah. bilang only girl, ako yung parang tagapaghawak ng kayamanan. Kabaya. Oo. Ingat yaman. Oo, yes, Oh, yes, ingat yes. yaman, ayun. Oo. Treasurer. Pero, yun nga, bilang nasa family business tayo, hindi naman talaga kami nasa-stick sa isang role. Laging, halos lahat all around, or lahat kung anong posisyon yung pwede mong punan. Multitasking. Oo, pupunan mo. So, ayun, I also handle yung restaurant operations, yung store operations din. We're handling it together with my brother din. Tapos, yung konting marketing side din, ganyan. So, medyo halo-halo talaga. Oo. Daming gawa. Oo nga, oo. Pero ikaw ay by profession, talagang Ano yung course? Ano yung... Course na. Management. So, Kaya talaga. Kaya Ando medyo, lang ano naman. naman. Oo. Kaya. Swak na swak siya. Siya inihanda for this role, I am sure. Pero ang ganda na sinabi talaga na talagang pwede kang ilipat din sa iba, no? Kaya Oo. kailangan prepared ka rin na Yes. yung trust din, medyo kinabahan ka rin doon o wala, kailangan mo talagang Syempre, tanggapin eh. meron din, may kaba din. Kasi actually, nung pumasok ako, after ko graduation, dumiretso na po ako sa family business. Wala, no? So, after nung graduation, wala pa yung Great Buddha Cafe. So, yun yung first project ko. Wow! Ito naman pala. Grabe! The woman behind the Great Buddha Cafe. Tayo ng building. Diba yung restaurant lang? Ayun. May nagpala. Tayo ng building. Congratulations. Oo. Anong year ba nag-start ang Great Buddha? 2017, 2017, 2018. Ayan. 18. Wow, yun ang Ito iyong yung idea building dun talaga. sa, sa yung tapat, no? Tapat. Tapat ng, yung sa Basilica, no? San Lorenzo Oo. Ruiz. Ay, teka lang, baka ito ay Wala pa. Nasunog Hindi pa mo. Wala pa, kumukulo. hindi pa Oo, kumukulo. oo, Oo, oo. pero yung Great Buddha Cafe, okay, kasi cafe, baka Oo. akala natin talagang ano lang, no? Pastries and coffee. Ay. Pero ano? Restaurant. Restaurant talaga siya. Oh. Baka po hindi alam ninyo yun, ano? Meron pong, apart from yun po nga kailang sa, yung sikat na world famous na Engbitin Hopia, meron din po silang restaurant, pero kanyan, kukwentuhan tayo, yung lugar sa Ongpin, medyo kasi masikip, di ba? Paano yun? If ever people would go, Oo nga. meron namang Siyempre, kapadaan. number one problem, iniisip parking. Oo, Baka walang parking. Correct. Pero actually, meron tayong
free valet parking sa Ube Tower. Yun nga, kung saan yung NBTN flagship Oo. store. Tower. Yes. Wow. So, tawag namin Ube Tower. Oo. Yun ang pwede yun pala. Pwede naman Oo. pala, kita mo na. Pero yun, So, hassle-free. free yun So, pwede pala talaga doon. Oo. Kasi minsan, one time nagpunta ako doon eh. Ako ay kinakabahan kasi baka may sumunta sa akin at yung gulong ko ay baka lagyan ng lock. Ayan, siyempre kaya Kaya nag-aabang ako. Yes. Oo. Pero ikaw ba siyempre after graduation, start ka na sa family business, hindi ka ba yung parang nag-try muna o kaya nag-request muna, pwede ba akong mag-work sa ibang, ibang oo. Actually, abroad o dito? Nung time kasi na yun yung, kumbaga, ang feeling ng dad namin is, parang, eto na yung opportunity. Parang kailangan natin ng tao ngayon. Ito yung parang nag-grow tayo ngayon. Parang pumasok ka na para makatulong ka na. Parang gano'n. Oo. Pero sabi nila, cheap labor daw. Dati oh. Joke lang. Pero grabe, it's really, kasi it's a family business eh. The gain of the company is the gain of the whole family. Kahit paano, no? And yung mga empleyado rin, definitely. At nakaka-admire din sa kanya kay Rosh din kasi talagang yun, binigay niya talaga yung sarili niya rin sa, di ba? Oo. For some, siguro, iba talagang pinipush nila, no, mag-work muna ako sa iba, ayoko talagang, yun ang minsan ng challenge din sa mga nagbi-business ngayon na, sino kaya, gusto ko yung kaya ng mga anak ko, itutuloy kaya nila, di ba? Actually, yun yung sasabi din ng dad namin na marami sa mga kasabayan niya, hindi na tumutuloy yung mga anak. Business. Oo. Kasi yung mga anak kasi ayaw nung business, yung close down nila kasi ayaw ng anak. Oo, ayaw manahin. Ayaw nilang suporta. Kaya I am Okay sure, daw yan, hindi pa siya. hindi pa Pero maman. how big ang, ewan ko kung kapwa yung sabi, pero how big po yung company? Like, how many employees meron po ang inyong company? Branches. Branches, Diba? maybe siguro. So, ang bitin branches, around 50 branches per mga kiosk. All over Philippines? Mostly Metro Manila and yung Greater Manila area. So, Pampanga, Bulacan, medyo tayo dun. We have 7 restaurants. 7, no? Oh, wow. And then, we're around mga 500 employees. Dami. So pag Father Hans, yung 5 restaurants, pakita ko lang yung video ng testimony. Ito po, guest po namin, no? Baka may discount kayo dyan. Uy, magka-picture tayo mamaya. Kasama ho namin Friend po namin may ari po. Grabe. And then, Yeah. of course, bago tayo mag-break muna, ito na medyo kumukulo. Boiling siya, oh. Ang unahin natin na yun, matagal ba yan? Mga around 7 to 8 minutes. Okay. Sige. So, I think, bago tayo Pwede mag-break, na. ilagay na natin. Pwede Para na. after the break, Sige. okay na. Alright, sige, lagay na natin. Sige. Ilalagay lang naman talaga natin siya. Oo, at tatambay muna siya dyan. Yes. Ng 7 days. 7 7 minutes lang pala. So, Father Roy, magbe-break muna tayo sandali. Yes, no? Kung kaya alisan, haya po atin naman si Rosh, no? Atin pong nagpe-prepare po siya ng stir-fried Hong Kong Asado noodles. asado noodles. Magbabalik ang testimony. Yeah. So, Father Roy, this is it, Pansit, pero Yeah. ito ang simula ng lahat. Wow! Wow! Talagang pag ito ang pagsabing hopya, engbitin. Tsaka ano, ang mga kaibigan ko sa US, no, isa sa mga nire-request pag mga dumadalaw, Yes, yan po ang kailangan ko pag bilhin. sa- Ano ba kayo sa US store? Nag-export tayo worldwide ng Hopia. Wow. Pero hindi tayo walang store. Kumbaga Yes. sa mga Filipino stores. Yan. Yan lang. oo. Sila yung mga distributor ka nga. Kaya sa mga airport eh. May, mga huling hirit na pasalubong. Saka pag Yan hindi ka yun. sure sa kakainin mo sa pupunta mong bansa, Dala ka nito. Yeah. Totoo yan, no? pang pantawid gutom din. Kaya, But anyway, alam eto na. Alam, Huwag gawain Siyempre. Kaya maraming salamat nga pala. Diretso na. Maraming salamat nga pala. Uy, Father Roy, ito na. Yeah! Ito na po yung atin pong... So after po na yung stir-fry kanina, mahalo na po yung lahat na kailangang haluin. Ito na po ang masarap na atin po ang Hong Kong asado stir-fried noodles. Pwede bang tikman to, Rosh? Siyempre. Pwede, Meron po tayong ritual. syempre. Pinag-isipan po tuloy Yeah. ni Rose kung patitigil. Oo nga, Sige ako po! sigurado. Huwag ka mag-alala, magaling kayo umarto ni Father Ito Hans. ay kasama Pero sa masarap menu talaga. sa restaurant. Yes. Yeah. Roy. Siya po, pagpunta kayo doon, siya po ang luluto. Makita niyo. Father, We bless the prayer. food, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Bless us, O Lord, needs a gift you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Father Hans, Hala, Father Roy. pwede ba? Father Hans, paano ka ba gamit ito? Anong ba ito? Para saan ito? Kanya. Alam mo para gamitin yan? Diyos ko na. Baka din toothpick, ha? Papasalubong Para ko hindi to ka sa Hindi. Grabe Father ka. Roy, Yan. ako naniniwala, chopstick man o tinidor, masarap yan.
Pwede bang, sa ano ba, okay ba itong gamitin? Oo! Pwede, baka sabi niya nga, anything that works, sabi niya. Nakakatawa si Ross. Masarap maging kaibigan to, parang walang, ayaw Walang ng kaarga sa buhay. Oo, kung anong available, Pero- patahats ka muna. Ayan. Pero habang kinukuha na namin to, siguro magandang tanong, ang dami nang naikwento ni Ross kanina. Oo. Siguro maganda. Ikaw naman, sa lahat ng mga naging stories sa buhay mo rin. no? Bilang fourth generation no, sa Oo. family. Oo. Ano yung mga magandang life lesson na gusto mo Share rin mo? i-share para sa mga nanonood dito sa atin? Yan. Okay. Yun na sa'yo, akin to ah. So, konti lang. Oh, sige, sige na. Sorry. Hindi na ba yun? Okay na, thank you. Sige. For me, base sa lahat din na napag-aanan, no, for Yes. generations, I think, lagi yung sinasabi ng dad namin sa amin, do good deeds nang wala kang ina-expect na kapalit. Wow. Diba? Do good deeds nung time na, di ba, nung isipin niyo yung story niya, nung time na tinulungan niya nung future as a fire volunteer, dun sa Chinese drugstore and all, wala naman siyang hinihinging kapalit nung time na yun, wala siyang ina-expect eh. Gusto lang talaga niya makatulong. Grabe, no? Right. So, kaya ngayon parang ganun kami pinalaki na, kumbaga, kung kaya mo tumulong sa iba, kung privilege tayo. Oo. kumbaga. Meron kayong mabibigay. Oo. Oo. Kung kaya Diba? mo. Kung kaya mo, bigay mo, di ba? As much as you can, ibahagi mo kung ano yun meron ka. Ganun. At tayo natutuwa tayo, Father Roy, kasi di ba, alam mo yung, hotya. Oh, Akala ko, ano yung, Yang May gusto kong sabihin, kaya lang, sarap Masarap po. talaga. totoo ba yan? Ay, oo. Alam mong, Para ka talaga nasa restaurant na mamahalin. Oo, oo. Upo nga tayo kung Yang nasa hotya. restaurant talaga. very delicious. Miss water, miss. Wait lang. Hindi ba restaurant Naka-apron na talaga? siya, ano? Pero hindi, yung sasabi ni Ross kayo na, kung meron ka, ibigay mo. Honestly, parang habang pinapakinggan, may mga ibang business people na parang medyo reserved sila na hindi sila naman masyado yung ma-share, yung mga bagay Oo. nito. Pero you are just so, not just humble, but generous enough to share these things, di ba? Tsaka, Parang- may dagdag ako doon. Ano yun? Masarap talaga siya. Yahoo siya. Masarap siya. Yan. Yahoo siya. Oo. Hindi. Totoo po. No? Totoo po. Na- So, basically, no, yung inspire... Ang nakakatawa pa, kayo na po during the break, no, in between po takes, tawa kasi po, parang magaling magkwento itong babaeng po. Si Rosh po ay napakagaling po magkwento. By the way, ito pong si Rosh ay kapatid po siya ng classmate ko sa Ateneo. Yan. Ito man tawagin. Pwede pa yung tawagin, Tawagin ano? mo ngayon kaklase mo. Sa Father mga Roy. nag-hunting po sa gusto magpalibre. Eto Ito na. po si Gerard. Yan. Yay! Wow! Ito po ay aking cousin po sa Ateneo nung kayo po ay nag-MBA. Siya po ay, pero ako ay hirap po sa mga tanong kayo ng mga question po. Ako'y kinabahan kinabahan ako Yan. So sila po ay, family business po ito, no? And sabi nga po, hindi lang po sila na-bless, willing po sila mag-share. Kaya nga po yung atin pong simbahan dun sa Ongpin, no? Sa Basilica po ng San Lorenzo Ruiz, isa po sila sa tumutulong po, sumusupport po doon sa mga gawain po. Kaya nga, siguro on behalf of Monsignor Bonglo, maraming salamat po sa inyong pag-share. Kaya lang baka di naririnig, wala tayo share ng microphone. Oo, kay, marinig yan. share na lang. Definitely, no? Hindi, kukuha tayo ng microphone, Oo. pero una muna kay Ross muna, maraming salamat talaga. Oh, No? thank you, Nakakatuwa yung kwento mo talaga about nakakatawa at nakaka-inspire. O pag babatiin Oo. naman natin ang iyong kaklase, Father Roy. Kasi, harap ka Books sa mic. naman. 1, 2. Tas, Uy! siguro, Magkaraoke yan, naka-wireless pare. kami. Baka kumanta to eh. Mabait ba si Je- Father Roy na kaklase? Marami ako natutunan kay Ayusin mo. Sa on air tayo. Bumait nga ako eh. Wow! Bumait ba? No, pero ikaw, Je, siguro bukod dun sa nabanggit kay ni Rosh, na baka lang may gusto ka rin i-share na any learning po. Kasi it's a family business and yung Pwede hirap, i-share, no? yung hirap tsaka ginhawa ng family, at ng kumpanya, naka-base sa family. Siguro if there's any lesson na yung gusto rin i-share sa manonood. Microphone. Yan. Oh, sa amin kasi aside from the business lang, we're parang syempre pinalaki rin kami ng with certain values na talagang pinapalagan din ng parents namin, no. And ang masasabi ko, one thing na nag-stand out talaga is always to stay humble. So never namin nakita ako personally sa parents ko
na kahit na everyone's parang sinasabi, ang galing nyo naman, ang galing ng business nyo. Pero laging they're grounded. They're always grounded. No? So yun yung isa sa ano din namin. Parang, minana rin namin. Wow. Family. Tsaka, grabe, no? Yung kailang, yung thankful heart ba? No? Nabanggit kayo ni Rush na... Paying it forward. Yes, paying it forward. forward. No? You have been, there has been someone, people, and even God who has been so good to you. No? Kaya ngayon, Ako they're magandang also gusto ko lang really tanong siya. yung advice ninyo sa mga anak din ng mga Yan. sa mga itong generation natin ngayon. Mga ka-age kasi tayo eh. Itong generation natin ngayon, no? Ano yung magandang how did you support din yung parents ninyo? Para bang after the support of our parents na How bilang do you mga support anak mga din. anak? Paano naman kaya tayo magkakapagpakita ng suporta sa mga magulang din natin pagdating ng araw? Ako, okay. Kami kasi actually we're privileged actually, swerte kami na pinagkatiwala ng parents namin yung business. I mean, until now naman yung sinasabi namin no na we don't own the business. Parang we're stewards of the business. Na parang kailangan natin to pangalagaan kasi this is what ito yung bumuhay sa atin, di ba? Pangalawa, pinaghirapan to ng parents mo eh. So for us, in our context, yung pag-aalaga and to make sure na hindi namin aabusuhin. Alam mo yun, parang alagaan mo, palakihin mo pa, palaguin mo pa yung kung ano yung sinimulan ng parents mo. Yun yung, and actually for us, di lang parents, di ba? Yung yung great pinanununuan. Di ba? Yun, kumaga for us, yung pag-make sure na okay yung business, that's a big, for us, parang, that's our way of saying thank you sa mga ano namin, mga ancestors na tumulong kung ba't kami rin nandito ngayon. Naubos na eh. Grabe naman. Magkapalit ka kayong dalawa, magkapatid. Grabe naman, no? Same naman. Yun din, it's a duty din for us na one, we're very privileged na we're the fourth generation and maraming hindi lahat ng negosyo kaya umabot ng gano'n eh, no? So, ang pangat naman kung sa amin pa lang mag-stop na yung hopefully may fifth, may sixth and onwards diba, na generation. So, we should think about yung for the greater good of the business, not only yung sarili Personal, natin. Yeah. And yung values din na in-impart, na to continue it, di ba? Baka naman gusto nyo batiin mo Uy, si oo nga, Papa dito, or yung mama. yeah. nyo. Batiin nyo naman. Batiin nyo naman. Oo, batiin nyo naman. Shout out! Huwag kayo magalit. Lagot ka. Nagdag kayo ni Ross. Nagdag kayo ni Ross. Pero batiin nyo po. Batiin nyo po. Oo, yan. Siya. Hello pa. Nagma-market kami ng Mabuhay. Pero invite niyo po ulit sa saan makikita yung restaurant Yes, natin, yes. the stores. Dito, Si yan. marketing. Si operations ng marketing. Okay. Yung NB din po, we have a lot of branches all around Metro Manila and Greater Manila area. But visit nyo po yung flagship store natin at Ongpin Street, Binondo, Manila. Yun po yung, kumbaga, one of the oldest Chinatowns in the world. So, you're not just supporting us, but also yung local tourism natin. And then sa second floor po noon, meron tayong maliit na souvenir shop for local tourists and for mga foreigners din, something we can be proud of. And of course, yung kung saan matatagpuan yung mga niluto natin today sa The Great Buddha Cafe at the second floor lang. Yeah. Ang galing, oh. Gerard, yung hopya naman. Oo. Parang kayo na may nakita ko sa pocket. Patala pa tayo. Wow, thank you. But thank you also for Inviting us. and giving us the opportunity to share the food, the story to everyone. Yeah. And on Grabe. behalf of TV Maria and of course ng Testimony, Gerard and Ross, maraming Thank you very much sa inyo. Thank you. Dalawa, no? Maria. And then siguro magbabalik po tayo, no? For habang kaming inuubos Ang pa. sarap pa rin natira eh, pong oo, stir-fried. Wala na. Masama patingin ng mga cameraman po namin. Dahil, Excuse me po, pakilagay po. Okay, magbabalik ang Testimony. Salamat! Thank you. Thank you, Ross. Mabuhay ang Bitin. hot siya. Talagang masarap po talaga yung aming pong parang authentic po yung aming nakain. Para tayo na sa ano talaga, Binondo na Oo, restaurants. Binondo. Parang, sabi nga kayo ni
ni Rosh, na maganda po na we also visit po, no? Sabi nga, it's also a tourism po Oo. sa atin pong. Sa ang ganda kasi sa mga boxes nila, Yes. pinopromote din nila yung mga tourist Yes, no? spots, destination. Yeah, kaya kita niyo yung mga boxes Yes. po. Yan. Pero, mas maganda yung mga babaunin nating aral. Yes. No, siguro sa akin, Father Hans, if there's one thing na nais kong i-share, no? Bigyang diin po dun sa na-i-share po kayo ni Miss Rosh. Yun pong part na, yung pasalamat ba, na in fact, yung kailang ginagawa is actually pasalamat. It's one thing po sa atin na we say thank you, pero napakalalim pa talaga when we say thank you. Una-una po, it means para talaga, as what Rosh was saying, it's actually saying, be responsible. Yeah. Pinagkatiwalaan ka, no? Nabigyan ka, no? Yung say thank you, tumanggap ka, sana yung natanggap mong yan, gamitin mo na maayos. Pangalawa, kung paano ikaw ay nabigyan, sana ikaw din magbahagi. Ayun. May mga tao rin kasing siguro nangangailangan din. And I believe, no, God makes you His instrument para po may mga tao pang makinabang. Ang bawat tao po ay kamay ng Diyos para sa iba. Kung kaya nga, every time we say thank you, sana hindi lang po yan, akin lang itong tinanggap kong ito. It's also a way for us to say thank you, sana ko rin makakagaya sa ginawa mong magbahagi sa iba. Ang ganda. Saka makikita natin sa magkapatid na ito yung being grateful. And of course, the best way to be grateful is to be generous. Yes. At yun yung minulat ng kanilang tatay sa kanila, no? Kaya nga, pero hindi Sir naging madali. Jerry, no? Hindi Oo. naging madali. Sabi ko, hindi lang siya humble beginnings, simple beginnings. Kaya nga ito yung lagi natin naririnig. Siguro matanda na itong kasabihan na it's not how many times you fall, but how many times you try to stand up again. Yan. At yun yung nakita, hindi naman kagad-agad, no? Kwento nga, napaka-kwelang kwento nga ni Rosh Ni na Rosh, hindi ilang kagad beses pumatok, talaga, hindi oo. kagad na-click, pero hindi siya sumuko. At dahil libre, Oo. nasuportahan. Pero hindi naman lahat ng tao talaga naniwala sa Yeah. kanya kagad, no? Pero hindi ang hindi nawala sa kanya ay yung paniniwala niya sa sarili niya. And of course, sabi nga, kinausap siya ni bro. No? Maybe may divine intervention din na nagbigay sa kanya, gumabay sa kanya. Ang mahalaga lang, sa takbo ng buhay natin, hindi tayo talaga sumusuko. Yung mga simple things, mga little things na magagawa natin, sabi nga, kung kaya mo, gawin mo. You don't need to compare yourself. Kapag kinumpara mo yung sarili mo sa iba, wala mangyayari talaga sa'yo. So makikita natin sa kwento ni Rosh tungkol sa tatay nila na nakafocus siya eh. Nakafocus siya na maayos ulit ito. Hindi mabilis, hindi kaagad, but one thing for sure, maayos ito kapag hindi ako sumuko. So, sa mga kapatid natin na bumabagsak, nag-fail, hindi kagad nakukuha yung gusto, never give up. Yes. Never give up. Every day, sabi nga, is a new beginning, is always a new opportunity to begin and to continue. Kung ano pa yung Yes. pwedeng mangyari. So, Amen. Kaya nga, Father Hans, siguro, every time you're persistent, mapil po tayo, ito yung pagkakataon po para to prove and tell God, Lord, I think I'm ready now for the bigger blessings you are preparing for me. saka yun, continue to be blessed, but continue to become a blessing. A blessing. Mga kapatid, para sa ating saktong panlasa, dulot ng mga kwentong sakto sa timplan na ating inihain sa mesa. Dadala ay inspirasyon at saya, lalong-lalo na ng pag-asa. Kaya buhay ang ating pagiging pamilya. Ako po si Father Roy Villen. Ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na salo-salo natin dito sa kusina ng Testimony. Sheshe. Sheshe. Father Hans, ano to? Sheshe. Ba't may Wala ka niyan. ba't may ganyan sa bulsa? Ang gara Oo nito. ka, nakakalamang ka. Binigay niya sa akin ni Ron.